Hello! Good morning! Today ay gagawa tayo ng embutido. Ready na ba kayo? So, eto na yung ating mga ingredients. Sa ham, pwede rin kayong gumamit ng spam or yung talagang ham. At sa ating all-purpose flour, ay pwede rin kayong gumamit ng bread para sa ating meat binder. So, ngayon, i-ready na natin lahat ng ating mga gulay para sa ating embutido. Ang embutido ay isang magandang food prep. Pwede mo siyang i-freezer at mag-stay siya ng about like 2 to 3 weeks. And then, pwede rin siyang cold cuts or pwede mo rin siyang iinit. Nagdadagdag rin ako ng Vienna sausage at ham para sa ating meat. At idadice mo lang siya ng maliliit. Ayan na! Ngayon, ang gagamitin kong meat ay chicken. Pwede ka rin gumamit ng pork. So, i-break mo lang yung ground chicken. So, isi-season mo siya ng salt and pepper. At kung gusto mo, lagyan mo na rin ng soy sauce. At para pampadagdag lasa ay ang chicken flavor. At yung mga gulay, para mas madaling gawin, ay gumamit ng food processor na maliit. O kung may malaki kang food processor, mas maganda para minsanan na. Kasi mahirap maghiwa ng mga gulay dahil maraming gulay ang halo ang embutido. After ma-prepare mo na yung lahat ng mga vegetables, ay ihalo mo lang siya sa meat mo. At lalagyan mo na rin siya ng itlog. At yung ating mga ham, ihalo na rin natin. And then, lalagyan mo rin siya ng cream at yung ating all-purpose flour para sa binder. Kaya nga sabi ko kanina, pwede ka rin gumamit ng tinapay, ibababad mo lang sa milk. Ayan na, i-mix mo lang siya ng konti. And then, tatakpan mo siya ng plastic at i-store mo siya ng mga about 30 to 1 hour para mag-incorporate ang lasa sa meat. Okay? So, after an hour, pwede na tayong magbalot using yung ating aluminum foil. At ang size ng iyong embutido ay depende sa iyo. Ako ay gumamit ng 1 cup para pare-pareho ang size at para pantay-pantay ang luto. Ayan, tapos na tayong magbalot. Ilalagay na natin siya sa ating steamer. Magpapakulo lamang ng tubig at pag ito ay kumukulo na, pwede nating lagay ang ating mga embutido. So, we will cook yung ating embutido for 40 minutes. Ayan na nga, tapos na. Check na natin. Marami rin akong nagawa, so matutuwa nito ang mga bata. Dahil ito ay isa sa kanilang paboritong ulam. Ayan na, ready na. Maging maingat lang sa pagtatanggal ng ating mga embutido. At pag medyo malamig na, pwede mo na siyang isalin. Ito na ang oras ng pagtikim. Kung tayo nga ba ay nakagawa ng masarap na ulam. Ayan na nga ang ating presentation. Pwede mo siyang lagyan ng ketchup. At lalo siyang sasarap. Yan lang po. Salamat!